Alam mo, sa mundong ginagalawan natin ngayon, sobrang nakakatakot kapag nagkamali ka. Dahil sa 10 magandang ginawa mo, kapag nagkamali ka ng isa, ay burado na ang lahat ng magagandang iyong nagawa. Minsan kung sino pa yung mga taong akala mo makakaunawa o makakaintindi sa'yo, ay sila pa yung unang manghuhusga sa'yo. Nakakalungkot lang isipin, pero totoong nangyayari ito. Alam mo, lagi mong tatandaan na walang taong perpekto. Hindi ka perpekto, at hindi sila perpekto. Nagkakamali tayo minsan sa mga desisyon natin sa buhay at kung minsan, dahil sa bugso ng ating mga damdamin ay nakakagawa tayo ng mga bagay na akala natin ay tama pero mali pala. Hindi porkit nagkamali ka, dun na matatapos lahat. Everyone deserves a second chance, minsan third chances pa nga. May mga pagkakamaling maaari mong itama. May mga pagkakamali naman na may mapupulot kang aral o leksyon mula dito. Dapat matuto ka sa lahat ng pagkakamali mo. Pero hindi ibig sabihin nun na palagi ka na lang dapat magkamali para lang matuto. Naalala mo ba yung mga bata tayo? Lapis na may pambura ang gamit natin. Dahil para malaman natin na pwedeng itama ang mga mali. Pero di ba, ballpen na ang gamit mo ngayon? Ito ay para ipaalala sa atin na hindi na tayo mga bata para ulit-ulitin ang mga pagkakamaling hindi na natin kayang burahin. Ang pagkakamali ay parte ng buhay natin. Dahil sa pagkakamali natin, mas nagiging malakas, matatag at matapang tayo na harapin o magpatuloy sa panibagong buhay. Matuto kang harapin ang pagkakamali mo at ikaw mismo ang unang magpatawad sa sarili mo bago ang iba. Darating sa punto ng buhay natin na kahit gumawa ka ng mabutit masama, may masasabi at masasabi pa rin sa'yo ang ibang tao. At kahit gaano ka pa kagaling makisama sa kanila, di maiiwasan na magsalita sila ng di maganda kapag wala ka. Kaya huwag mong hayaang kainin ka ng sistema ng mapanghusgang lipunan. Dahil kapag nadala ka, talo ka. Ang buhay ay maikli lamang. Kaya live life to the fullest. Huwag mong hayaang kontrolin ng iba ang buhay mo na dapat ganon, na dapat ganyan ka. Ikaw yan. Mabuhay ka sa paraang gusto mo as long na wala kang tinatapakang ibang tao. Ang buhay ay hindi perpekto. Minsan nakakagawa tayo ng pagkakamali pero gamitin mo yung aral para mas lalo ka pang maging matatag at malakas na harapin ang panibagong bukas. At lagi mong tatandaan na nandyan ang Diyos. Sobrang napakabuti niya sa atin dahil kahit ano pa man ang ating pagkukulang at pagkakamali, minahal niya tayo ng walang hanggan.